Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Once again, ako pala si Josh. For today's video, sa lahat po nang nagme-message sa akin regarding sa kanilang monetization, violation, or monetization have some issues. Well, ito yung pinaka-basic na kailangan natin gawin is i-delete po yung video na in-upload natin na usually na may labag sa partner, content, and community guidelines. So, isa na nga po dito yung unoriginal content sa partner monetization. And ito yung makikita nyo once na meron tayong violation. So, ayan, monetization is impacted due to fallacy violation. So, pwede natin to guys i-check once na nagkaroon na ito. Pero, yung iba, may mga cases na matagal talaga na ma-delete or ma-remove yung violation. Depende sa level or value ng violations natin. So, eto. Check natin ito. Dapat guys, take note, kapag nag-appear ka agad, i-delete nyo kaagad yun sa tingin yung video na na-upload nyo. Yun yung pinaka-basic na kailangan natin gawin. So, once na-clinic natin itong view, ayan. So, makikita natin dito yung mga tools natin. Kapag po naka-green yan, ibig sabihin, mas mabilis natin siyang mare-remove yung violation. Mababalik ka agad sa eligible yung mga tools natin. So, eto, yung sa may pinakababa. Nag-upload ako guys ng isang unoriginal content. Itinry ko lang kung napipilter pa ba ni Facebook yung mga unoriginal content. Recently kasi guys, ang dami ko nakita ng mga nagkaroon ng earnings and still nakapaid yung kanilang payout or talagang pinasahod pa rin sila ni Facebook. I don't know kung bakit pa iba-iba yung ating nare-receive na notification like August 11 last month noon, 'di ba? Sabi doon, ang mga makaka-receive lang ng payout yung eligible videos lang natin. Pero ganoon pa man, dahil pa rin nakikita ng mga unoriginal content na kumita at na-paid pa din, 'di ba? So, ito yung isa na unoriginal content talaga na hindi pinalampas si Facebook. So, ayan. Ayan, sa pinakababa. Ito, August 31, nagkaroon ako ng monetization violation. So, kailangan ko lang guys i-click itong specific video na to. Buti nga guys, mas mabilis na magbalik ng monetization ngayon si Facebook. So, ito nga, nakita ko siya. And then, meron siyang issues. Once sa clinic natin itong issue na to, makikita natin yan. Kung labag siya sa partner content or community guidelines violation. So, guys, I suggest huwag kayong magkakaroon ng community guidelines violation kasi yun yung pinakamatagal talaga na mabalik yung ating monetization. Lalong-lalo na kung ano yan, kung may mga rated SPG, yung sexual monetization violation, at marami pang iba. So, yun yung mga mabibigat talaga na cases na ang tagal ma-remove. It takes 1 month, 60 days, or even 90 days or 3 months bago bumalik. Lalo na kung nagkaroon kayo ng flag for behavior. Okay? So, ngayon, click natin itong issue. Ito yung nakalagay, monetization is limited. Your ability to earn on this content is limited. So, ibig sabihin, limited, hindi siya totally talaga may violation, pero unoriginal nga, so labag pa rin siya. Tap to see the issue. So, hindi ko na tinap, o sige, kung na-screenshot ko yan, ito pa din naman yung mag-appear dyan diba? So, ito is unoriginal, patunay na talaga na pinifilter pa rin ni Facebook yung mga videos na hindi sa atin at iti-take down. Hindi lang po sa video, pati po sa music. Kung kayo pa ay gumamit ng mga copyrighted music, automatic yung makikita nyo yun sa support inbox nyo. I-check nyo yan everyday, Kung mayroon kayo nakita ng mga video content, pwede kayong mag-appeal, dispute, or delete or accept. Ayan po yung mga pagpipilian natin. So, yun. Meron na tayong separate video din yan, guys. So, balikan nyo na lang. And, once na-clinic ko to, guys, ang pinaka-option lang is i-delete lang natin siya, automatic. So, click mo lang to, yung tatlong bilog sa may ibaba. Then, mayroong delete options na dyan sa inyong short videos tab. Click nyo lang yung delete. Ayan, delete tab. And then, are you sure you want to remove your reels from Facebook? So, delete nyo lang yan. And then, after deleting, guys, yan na siya. Bumalik ka agad. So, ganun kabilis mag-remove ngayon si Facebook ng mga violation. So, yon guys, Sana kung meron kayong mga nalabag na mga violations,
included na sa part ng monetization, content, or community guidelines, no? Kailangan nyo talaga yung i-delete yung mga videos na yan. And syempre, dapat everyday pa din tayo mag-upload ng video kung talagang sa tingin mo nawalan ka na ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi nga mareremove at mareremove yan. Ilang beses din ako nagkaroon ng plug content for behavior. It takes 1 month talaga bago siya na-remove. And ang ginawa ko, mula nung nagla-live ako, pinagde-delete ko yung live ko, yung mga recent live ko kasi dun madalas nagkakaroon sa live. At the same time, dun sa mga titles, check nyo yung titles o descriptions ng videos and sa music na ginagamit natin. Yun lang naman yung mga karaniwan na nagkakaroon ng violation. So be very careful sa paglalagay ng mga piece of content, no? Especially mga clips, mga audio na ginagamit natin, baka talagang bawal. So, ma-receive nyo yan, magno-notify naman yan sa inyong support inbox. And guys, no, update ko lang kayo sa ating Facebook monetization. Sa mga nagtatanong, okay pa ba yung sahod? Yes, okay pa. Lalong-lalo na kung ikaw is masipag mag-upload. And kung talagang everyday ka nag-upload, possible yan talaga tataas yung sahod mo. And marami na din ako nakikita ngayon na kumukonti ng content creator. Siguro na overwhelm sila or medyo exhausted sila, di ba, sa pag-upload. I suggest tuloy-tuloy mo lang, guys. Ako, ito sa monetization natin, click natin monetization. Ito is $50. Ang question is, papasok ba to sa ating bank? Yes, papasok to, guys, no? Gamit ang ating nilink na bank na AUB. Kapag po mga $50 below, I suggest, ang way po na ilalagay nyo sa payout nyo is bank transfer. Okay, magkaiba yan. Isang wire transfer, ito po yung mga malalaking amount. Tapos sa mas maliliit naman is, I suggest, bank transfer nyo na lang siya. Kung hindi naman talagang mag-exceed yung limit ng bank nyo. So, bank transfer and wire transfer. So, etong $50, I suggest bank transfer nyo na lang siya para hindi na kayo yung ng Swift code. Okay? So, ayun. So, ito yung ating kita sa in-stream ads. Sobrang baba, guys, no? $18.98. So, wala tayong magagawa. Ganun talaga. And meron tayong mga nakikita na fellow content creator natin na kumikita pa din, ano? And guys, sa mga nagtatanong din, update ko na din kayo dito sa ating mga merong payout, unusual activities. Once po na nagpasa kayo ng documents, ID, passport, driver's license, postal ID, UMID ID, and na-approve po yan ni Meta, ganito po yung mare-receive nyo. Thank you for updating your payment details. Ibig sabihin, nagpasa po kayo ng documents to verify your identity. Kapag hindi po tayo na-verify sa ating Facebook account, na personal or page, hindi po tayo makakasahod. Magkakaroon po yun ng on hold within 3 to 6 months. So, dapat trabahuhin na natin yan. Dapat i-appeal na natin yan. Kasi pwede yan i-forfeit ni Facebook or ma-waive yung inyong sahod. So, yun. Ito yung mare-receive nyo once na successful kayo nakapagpasa ng ID for verification. Once we ensure your payout information is valid, we will initiate a payout in the next scheduled payout cycle. Please note that payment status message in this payout hub will not update until the next payout. So kung kayo is nagkaroon ng problem this month at ngayon nyo lang sa in-update, so huwag kayo mag-update ng 10 to 15 to 20 of the month kasi nga cut-off na yan. So possible by next month na siya papasok. And kung hindi naman tama ang inyong pag-update ng account, posible pa rin siya ma-on hold. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Thank you so much for watching. And kung nakatulong ito, huwag kalimutan mag-subscribe. And please, pa-share po ito para marami tayong matulungan. See you again sa next video. Bye-bye!